Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day everyone. I am Raisani Kusain, and today I will be discussing the different types of communities and the different tools in assessing communities in social work profession. So now, let's define what is community again. So from the word itself, we could say a community, ito yung grupo or group of people or individuals na they are living in unity para ma-achieve yung common goal. And then, in social work, it is very important to understand the different types of communities para ma-address effectively yung different, kung ano nga ba yung different social issues in that certain community. So now, let's discuss the different types of communities in the context of social work. Number 1, the geographic communities. Sa geographic communities, it is a group of people na they are living or nakatira sila sa specific na lugar tulad ng barangay, bayan, lungsod, or province na kung saan they have a physical space na ito yung nag-i-impluensya, no? Ito yung nag-i-impluensya sa experiences, resources, at yung problems nila. So, ginagamit ng mga social worker ang concept na ito para i-identify yung kung ano nga ba yung pangangailangan or strengths ng isang lugar at mag-implement yung mga social worker ng interventions. So, social workers often engage with geographic communities para ma-address din yung local issues like poverty, education, and healthcare access. Like for example, sa isang rural community na kung saan ang pangunahing kabuhayan ng mga tao ay pagsasaka. So, in that community, karamihan sa residente ay umaasa sila sa pagsasaka. So, geographic community na ito ay they have a same, no? May parehas silang pangangailangan tulad ng access sa patubig, access sa binhi, at pamilihan para maibenta din nila yung kanilang ani. And then, kapag dumaan yung mga bagyo or tagtuyot, is magkakaisa silang humingi ng tulong sa gobyerno para sa kanilang sakahan. Number 2, cultural communities. Sa cultural communities is ito naman yung group of people na may pareho silang kultura tulad ng wika, tradisyon, values at beliefs na kung saan ito yung community or group of people na ito yung mga ethnic groups, religious communities or indigenous peoples na kung saan laging nakabase sa location ang cultural communities. Kaya kahit magkakalayo sila physically, connected pa rin sila dahil sa shared identity nila or yung nakasanayan nilang kultura. Like for example, sa isang grupo ng mga Muslim na nagdiriwang ng Ramadan kahit saan man sila sa mundo or let's say nasa abroad sila. So kahit nasa ibang bansa, ang mga Muslim ay nagtitipon-tipon tuwing Ramadan, no? Para sa nightly prayers or tarawih at yung pag-aayuno or fasting. So sa pamamagitan ng community gatherings, kahit virtual or physical, na ipapakita nila yung kanilang share faith or yung paniniwala nila is na ipapadama din nila yung sense of belonging kahit malayo sa kanila yung homeland or nakasanayan nilang place. Number 3, the virtual communities. Sa social work, ang virtual communities is ito yung group of people na nagkakaroon sila ng ugnayan or connection at suporta gamit yung mga online platforms ngayon, no? Imbes na magkakalapit physically. So, dahil sa technology ngayon, no, mas nagiging accessible ang communication of resources. Kaya, mahalaga ang virtual communities ngayon. For example, sa isang online learning community, para sa mga students, no, na magre-review para sa kanilang board exam. So, the use of Discord, yung tinatawag natin yung students na yung ay nagtipon-tipon sila para mag-review together, no? I-share sila ng materials, sa problem solving, at nag-encourage kapag nagkakaroon ng bago, through online or through virtual drama. Yung ang ganitong klase so this type of communities nagiging support system nila yung isa't isa habang nagkakatas para sa kanilang exam. So, dahil sa shared identity nila, gaya ng race, ethnicity,
gender nila, sexual orientation, or disability, or religion, na kung saan nabubuo yung communities na ito para suportahan yung isa't isa, no? At magbigay ng solidarity or support dahil sa kanilang same experiences or yung shared challenges nila. Like for example, the most common example is the LGBTQ plus A community, na kung saan nag-organize sila ng pride marches, no, para ipaglaban yung kanilang karapatan, no, na ang mga which is yung mga LGBTQ plus community is types of individuals na kung saan madalas na nakakaranas ng discrimination, no, sa mga pride marches. Nagtitipon sila para ipakita yung kanilang unity at ipaglaban ng equality. At ang mga activities, at gumagawa din sila ng mga activities tulad ng forums, workshops at performance, na kung saan nagiging platform din nila para maipahayag yung kanilang concern at aspirations. So number 5 is the professional communities. So ang professional communities, it is a group of professionals naman na nagtutulungan sila para sa collaboration, knowledge sharing at skill development sa field nila. So para sa social workers, it is important because para mapanatili yung ethical standards, matuto ng bagong kaalaman at matugunan yung systematic challenges sa trabaho nila. Like for example, sa isang network ng social workers na kung saan nagkakandak ng conference para magbahagi ng best practices, ang mga social workers ay nagkikita sa isang annual conference na kung saan pinag-uusapan nila yung bagong approaches sa pagtuon sa kung ano yung challenges sa communities, na kung saan dito rin sila nakakabuo ng ibang professionals or network sa ibang professionals para sa collaboration. So now, let's proceed to the different tools in assessing communities in the social work profession. So in social work profession, assessing communities is a very important process to understand the needs, resources, challenges, and strengths of the communities. So different tools and methods help social workers gather data, no, enabling effective interventions and planning. Number 1, the survey and questionnaire. So, it is the most common, no? Kasi ang survey at questionnaire is ito yung mga structure na set ng tanong, or ito yung tanong na ginagamit para mangolekta ng information mula sa mga tao sa community. Pwede itong mag-focus sa mga datas, no? Numbers or datas like quantitative, no? Tulad ng bilang, like for example, bilang ng walang trabaho, or yung detailed na answer. And then also the qualitative, tulad ng mga opinion or experiences. Like for example, sa isang rural community, maaring gumawa ng survey yung mga social workers para malaman kung ilan sa mga residente ang may access sa malinis na tubig, na kung saan yung resulta ay gagamitin upang magplano ng water supply project. And then another example is sa urban naman na barangay is ang questionnaire ay mayaaring tanungin yung mga tao tungkol sa security nila, no? Seguridad nila sa lugar nila. Tulad ng kung gaano kadalas nangyayari yung mga crimes, or kung sapat ba yung street lights sa gabi. Focus group. Sa focus group ay ito yung maliliit na grupo ng tao or yung group of people na nagtitipon para pag-usapan yung kanilang karanasan, no? Their experiences, opinion, or yung mga issue. So, isang facilitator ang nangunguna sa discussion upang masiguro na lahat ng miyembro ay makakapag-share ng kanilang challenges or experiences. Like for example, sa isang coastal community na ang focus group ay maaaring binubuo ng mga mangingisda, no, na magbahagi ng kanilang challenges or experiences sa pagkakaroon ng sapat na huli dahil sa polusyon, no. Maaaring magbigay sila ng suggestion para sa marine conservation projects. So another example is sa isang urban area na maaaring mag-focus ang group discussion sa mga single parents na magbahagi ng kanilang challenges sa pag-aalaga ng anak na mag-isa habang nagtatrabaho, na kung saan yung mga sagot nila ay maaaring magamit para mag-design ng child care services. Number 3, interview. So sa interview is isa-isang tatanungin or
kakausapin yung small people o small group, no? Small group discussions na kung saan ang goal is makakuha ng mga personal na experiences at opinion ng mga tao. Maaring may guide questions or informal. Like for example, ang isang social worker ay maaaring mag-interview sa isang leader ng indigenous community para malaman kung ano nga ba yung kanilang mga traditional na pangangailangan at kung paano nila gustong suportahan ang kanilang kultura. And another example is sa isang relocation site na maaaring kausapin ng social worker ang mga bagong lipat na residente, no, upang maunawaan yung kanilang adjustment, no, para malaman ng social workers yung kanilang adjustment sa bagong lugar, tulad ng access sa trabaho o yung mga institutions. Number 4, observational method. So, from the word itself, no, na kung sa ang observational method is yung pag-o-observe sa kung paano nakikipag-interact o kung ano nga ba yung kalagayan ng isang community. At hindi na ito kailangan pa ng direct na pagtanong sa mga tao, no? Kaya ang observational method is mas nakakapagbigay ito ng mas natural na information. Kasi nga mag-observe ka kesa sa magtatanong ka pa. Like for example, sa isang barangay, maaring mapansin or maaring ma-observe ng social worker na yung park ay hindi ginagamit ng mga bata kasi nga maaring ito ay hindi ligtas or hindi maayos. Kasi nga based dito, maaring makapag-implement yung mga social workers ng playground improvement project. Another example is sa isang evacuation center. Maaring mapansin or ma-observe ng mga evacuees na nahihirapan sila sa access sa pagkain dahil sa mahabang pila. So, ma-observe ito ng mga social workers na kung saan mag-lead sa mas effective distribution ng relief goods or CNA. Ang community needs assessment is yung process para alamin or tukuyin yung mga pangunahing pangangailangan ng isang community. So, kadalasan kino-combine yung iba't ibang tools tulad ng surveys, interviews at observations para makuha yung kabuuang information na kung saan para malaman kung ano nga ba yung challenges at opportunity doon sa isang community. Like for example, sa isang community na madalas tamaan ng bagyo, maaaring mag-focus ang community needs assessment sa disaster preparedness, no? Dito aalamin kung may sapat na evacuation centers ba or may early warning systems ba or tulong mula sa gobyerno kapag may sakuna. And then another example is sa isang lugar na may mataas na dropout rate sa high school, maaring mag-focus ang CNA sa pag-identify ng mga dahilan nito tulad ng kahirapan, distance ng yung layo ng eskwelahan, or kakulangan ng school supplies. So, assessing community is very important para maunawaan ng social worker kung ano nga ba yung tunay na kalagayan ng isang community, no? Na hindi lang ito tungkol sa mga problema, kundi pati na rin sa lakas or strength ng community na maaaring gamitin sa interventions or solution. Na kapag pinagsama-sama yung mga tools na ito, mas magiging comprehensive yung assessment kaya mas epektibo yung mga solutions. And then, it is very important din to understand the different types of communities because in the context of social work because it will help the social workers to design and implement intervention na kung saan relevant, culturally sensitive, and effective. So, different types of community is significantly based on their characteristics, needs, and structures, and recognizing these differences ensures that social work practice align with the unique realities of each communities. And that would be all. Thank you for watching.